ating pinakahuling satellite image kung saan ito ang sentro ni Typhoon Goryo ay huling namataan sa layong 440 kilometers silangan niya ng Itbayat, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos yan sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At dahil nga dito kay Bagyong Goryo, asahan natin ang rains with gusty winds sa lugar ng Batanes. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas, kanlurang bahagi rin ng Mindanao. Kaya inaasahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, sa may Barm, pati na rin sa may Soc-Sargen. Kayo ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakikita nga natin na mas active yung mga thunderstorm activity sa Bicol Region, sa Metro Manila, sa may Calabar Zone at kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kaya yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Maliban nga kay Bagyong Goryo, wala na tayong ibang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At narito naman ang latest track nitong si Bagyong Goryo. Nakikita nga natin na posible maglandfall ito sa may eastern coast ng southern Taiwan tomorrow morning or afternoon. Posible ngang lumakas pa ito bago maglandfall sa Taiwan. Gayunpaman ay after ng kanyang landfall ay posible na nga itong humina hanggang sa isa na lamang siyang remnant low pagdating ng August 15, which is Friday. Nakikita nga rin natin na by around Wednesday, ayun yung pinakamalapit sa landmass ng ating bansa. By Wednesday or by tomorrow. At posible na nga lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon or evening.